Hi guys, this is Merzanyo again. Samahan nyo guys na gumawa ng video reaction. Siyempre dito kay dito sa community ng Tekram, no? At ito na nga about kay Dave, no? At dito po may nakita kong post sa isang FB page na sabi dito, hamon ni Tek Jun kay Dave. Wala nang tito sa pamangkin. Tao sa tao na lang. Harapin mo nga ako. Gaano kakalinis sa kwarto? Sige nga. Alam mo, bungad pa lang ng hamon. Alam mo parang matapang, no boundaries. Tama to eh. Actually, kasi minsan napapansin ko kay Dave, ginagamit niya yung pag ginagamit niya yung kanyang pagiging bata. Oh, actually ganun yun eh. Napapansin ko to guys, correct niyo po kung mali ako Napapansin ko sa kanya, kaya maraming kumakampi din. May mga kumakampi sa kanya. Kasi nagagamit niya yung bilang bata eh. Kumbaga, mas yung nakaka-argument niya rito ay may edad sa kanya. Si Tekram, si Tek Jun. So, para sa akin, nagagamit talaga niya yung pagiging bata. Siyempre, pag bata, usually, mas kinakampihan niya kaysa matanda, di ba? Pero dito natuwa ako sa hamon ni Tek Jun. Make sense, you know why? Sabi niya rito, wala nang tito sa pamangkin. So, ibig sabihin, inaalis niya yung relasyon. O ngayon, sige, usap tayo. Walang tito sa pamangkin. Tao sa tao na lang. Yun ang tama. Harapin mo nga ako, gaano ka kalinis sa kwarto. Sige nga. Simple lang hamon na yan, guys, pero malupit yan para sa akin. Oo, kasi hindi mo na pwedeng gamitin yung pagiging anak mo. Pagiging, di ba? Hindi mo pwede kasi si Tek Jun, hindi niya rin gagamitin bilang tito. Para at least papaano di ba? Hindi wala magmukhang kawawa. Kumbaga tao na nasa tao. Yun ang tama kasi total. I think nasa legal age naman nata si Dave. Tapos maayos yung kanyang pag-iisip. Tama 'yun, tao sa tao. Magharapan sila. Tanong mo, sagot ko. 'Di ba? Sagot mo, tanong ko. Pwedeng ganoon eh. So anyway, basahin natin yung comments guys Sabi ni Yunela Atienza, ang bulok na prutas na galing sa bulok na puno, isama man sa magandang prutas, ay lilitaw pa rin ang kabulukan nito. Ayan si Cargador. Galing sa squatter, magulong pamilya, hindi alam kung sinong tunay ama, kinuha ng mabubuting tao, inalagaan, binihisan, pinakain, masarap, pinatira sa maayos na tirahan, pero anong ginawa? Inilabas pa rin ang tunay na kabulukan, kaya sana huwag nang pansin ang bulok na prutas. Bulok ay bulok, sabi niya. Sabi ni Rising ni Juvie Mariano, mula umpisa napanood ko lahat ng vlog nyo kay Dave. Madami ding luha na dumaloy sa aking mga mata dahil sa awa ko noon at kinupkop ng Manalastas family. Ako'y tuwan-tuwa. Sabi ko safe na siya. At ngayon, sa nangyari sobrang nanghihinayang kay Dave. Sayang ang magandang kinabukasan na mabibigay sana sa iyo na mag-asawang Sir Tekram. Hindi mo ba maiisip ang mga sakripisyo at kabutihan na ginawa sa iyo at ng Manalastas family? Huwag namang sanang ganyan Dave, sobra ang ginawa mong pambabastos sa kanila. Manahimik ka na lang. Sana isa akong manahimik ka na lang. Sana isa akong side follower ng Tekram. Sabi ni John, hi, sayang ka Dave kung walang Tekram. Yun, na nagpulot sa iyo sa Divisoria, hindi ka magkaganyan at di mo maranasan ang rangya ng buhay. Napanood ko yung first video mo na naghahakot ka ng mga gulay sa palengke. Nasubaybayan kita at napaisip ako, ang swerte ng batang ito, pero ito pala ang ganti mo sa kanila. Diba? Maraming sasabi, swerte siya. Totoo yan. Jesus Oy Rosario, oo tama yun ang kung kinakailangan kasuhan yung mga wakwak kahit isama na yung Cargador na walang utang na loob. Aquarius, pangit. Iniyakan ko itong batang to simula na pulot ka ni Tatay Ram mo. Sinubaybayan ko kwento ng buhay mo. Hindi ko akalain na bastusin mo ang mga taong nagmahal sa iyo at tinuring kang tunay na kadugo. Wala kang kwenta at wala kang utang na loob. Kala ko maka-Diyos. Yun pala, puro pagpapanggap ng lahat. Grabe ka, Dave. Bakit ang daming sinasabi ng mga tao sa paligid?
Ang Laramo, hindi yan kumarap sa family manalastas sapagkat alam niya sa sarili niya kung gaano siya kasinungaling at gaano niya niyurakan ang pagkataon ng mga nawala ako kasi gaano niya kasinungaling at gaano niya niyurakan pagkataon ng mga manalastas. Matapang lang manalita yang bata na yan sa social media, pero kapag personal na tameme na yan, huwag ka maging bulag sa sarili mong anino. Baka pagdating ng panahon, yan ang gigising sa'yo. Ako, make sense yung sinabi niya. Di ba? Tama yun. Yung pagiging bulag, diyan ang magigising. Ngayon, sarili mong kamalian, pilit mong ikinukubli at pilit mong nililinis. Masabi lang na wala kang kamalian sa bagay. Ganun talaga. Pabiktim, tako sa sarili mo to. Salute po sa family manalastas, especially kay Tatay Ram. Kahit nirakan man ang pagkatao niya, pero andun pa rin ang kababaang loob. God bless po sa family manalastas. Nerissa Ramos Thomas well said, the caption, bastos lang ethics Christian, di isinabuhay ang mga turo ng isang magulang. Evan Hernandez, nag-alaga kayo ng lupong na tumuklaw sa inyo, sabi niya. Sabi ni EJ Kim Hanyola, sa totoo lang, Tech June, hindi mo naman kadugo, iba ang dugo, naglatay sa kaugatan niya, kaya hindi mo yan pamangkin. Pero, tinuro mong pamangkin kasi inampon ni Tatay Ram. Alam mo, totoo lang guys. Alam mo, bilib ako kay Tatay Tech Ram tsaka kay Tech June. Tama yung sinabi niya Hindi naman niya talaga kadugo yan. Pero alam mo guys, yung yung hindi mo kadugo, tapos kinilala mong pamangkin, or kadugo mo, or alam mo yun, nagbigay ka ng relasyon sa isang tao na hindi mo kadugo. Alam mo yun, malaking bagay yung guys. Mabuting paggawa yun Biro mo, hindi mo siya kadugo, pero kinupup mo siya bilang isang pamangkin. Doon pa lang, hindi mo mababayaran ng pera yun Biro mo, di ba, magulo ang buhay mo noon, bata ka, tapos walang tutulong sa'yo. Merong isang taong hindi mo naman kadugo, tinulungan ka. Higit sa pera yun Kasi sabihin mong milyon pa ang bigay sa'yo ng wakwak, hindi mo mababayaran yun. Totoo lang guys, para sa akin. Pero tinuring mo ng pamangkin kasi inampon ni Tatay Ram. Walang kwentang bata yan. Nasilaw sa pera na hindi niya pinaghirapan at di galing sa pawis at dugo niya. Mauubos din yan, naniniwala ko dyan. Pero ang tiwala ng tao sa kanya wala na, bubuka Dave. Kahit paano si Kuya Luis may respeto at may utang loob pa rin kay Tatay Ram. Di ba? Walang kwentang bata yan, nasilaw sa pera, hindi niya pinaghirapan. Yan ang maganda, sinabi niya. Walang kwentang bata yan, nasilaw sa pera na hindi niya pinaghirapan. Totoo yan, iba talaga ang pera pag pinaghirapan kaysa napupulot o binibigay lang. At di galing sa pawis at dugo niya. Mauubos din yan, pero ang tiwala ng tao sa kanya wala na, bubukadib. Kahit paano si Kuya Luis may respeto at may utang na loob pa rin kay Tatay Ram. Kaya si Kuya Luis mahirap pero may respeto ang pamilya sa pamilya manalastas. Kahit na hindi ako Pinoy hayaan nyo na kasi si Dave, huwag nyo nang pagtuunan ng pansin kasi pagtuunan nyo yan ng pansin, walang papansin talaga yan, daming views kaya stop, sabi niya. Pero anyway, para sa akin, kung tatanungin nyo guys, maganda yung hamon ni Tech June. At tama yun, tao sa tao, para hindi magamit ni Dave yung pagiging bata. Kasi, normally, alam mo naman ibang Pilipino sa atin, may mga maawain na wala sa hulog. Di ba, At totoo ako, opinion ko lang po ito, hindi ko ito pinipilit. Totoo lang, tama yung sinabi ng mga viewers Hindi mo pinaghirapan yung pera binibigyan ka lang Yung pera mauubos siya, naniniwala ko. Pero yung tiwala pag nawala, maraming wala nagtiwala sa iyo. Mahirap na 'yan. Tandaan nyo guys. Yung mga wakwak, hindi naman habang buhay yan. Hindi na habang buhay malakas yan. Kaya kung aasa ka diyan, maniniwala ka sa sinasabi nila, mahirap 'yan. At nakakalungkot lang Nakakalungkot lang na talagang guys, talagang
I don't know. I'm still hoping, no? Wala namang imposible sa Diyos eh, no? Sana magbago tong batang to habang maaga. Pero kung ito ipagpapatuloy niya, so tanggapin niya yung consequence ng kanya mga desisyon sa buhay. And ako, totoo lang guys, believe ako kay Tatay Tekram kasi bili mo, di mo kadugo. Tinanggap mo bilang isang parte ng pamilya mo. Yun, pera yun guys. Alam mo yun, sabi ko, mas daig yun sa pera. No? Higit pa yun sa pera yung ginawa ng mga taong to. Ngayon, kung i-compare mo yung binibigay na mga wakwak na pera sa'yo, kasi sabi mong 10 milyon pa yan, hindi mo mababayaran. The mere fact na binigyan kanila ng pangalan sa social media, tinulungan kanila, no? At nagkaroon ka ng sponsor because of them, hindi mo mababayaran ng pera yon. At sana tingnan natin guys, I'm still waiting na kung papalag si Dave, no? Dito sa tao na lang. Let's wait and see guys kung ano mangyayari. And please comment down below. Anyway guys, yung minasabi po ako, no, patawarin nyo ako, pero sa akin, opinion ko lang po yan. Sarili kong opinion, no? Theory ko lang yan. Nasa inyo po kung paniniwalaan niyo. Kayo guys, anong sa tingin nyo sa hamon ni Tech Jun kay Dave? Para sa akin, 100% agree. Let's see. Ako, para sa akin, kung matapang si Dave, no? Sagutin niya si tanong ni Tech Jun. Gaano kakalinis si kwarto? Simple lang, pero rock. Marami nakapaloob dyan, sinasabi ni Tech Jun. Gaano kakalinis sa kwarto? Sige nga, di ba? So anyway guys, thanks so much guys. Please comment down below. And see you on my next video reaction. And to God be the glory guys. Mapagpalang araw sa inyo lahat. Paalam po guys. Bye-bye.